Kapag tumakbo kang presidente, kailangan mo ng running mate. Umuugo ngayon ang posibilidad ng tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 elections. Narito ang aking report. Duterte Marcos, tambalang Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Yan ang isinusulong ni Senator Robin Padilla. Kasunod yan ang announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapresidente sa 2028 elections. Ano ako Sara Amy ako Amy as VP, sir? Yan ang tinutulak niyo? Do you think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Kakasaba si Senadora Amy. Sagot niya, forever running mate ang turing niya kay VP Sara. Sir, si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Pero hindi malinaw kung bukas ba siyang tumakbong bise kay Duterte. Willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Basta sunod-sunuran ako doon. Actually considering running for VP? Come, let's go. Tingin ni Senator Amy, mainam na nagdeklara na si VP Sara ngayon pa lang. Si VP Sara daw ang kabaliktaran ng administrasyong ito. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bongo, suportado rin ang kandidatura ni VP Sara pero iniwasan niyang sagutin kung bukas siyang maging running mate nito. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Hindi rin minasama ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na tumakbong bise ni dating Pangulong Duterte ang maagang anunsyo ni VP Sara. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay ng lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Si Senator Risa Hontiveros una nang sinabing bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo pero hindi pa ito final. Sa panayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim sa programang The Long Take ng One News kay Hontiveros, inamin niyang si VP Sara ang pinakamalakas na kalaban ng oposisyon. Is the opposition po open to support from within the administration if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Natanong din namin ang mga senador kung paano nila tatratuhin ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte sakaling umakyat ito sa Senado. Lalo't nariyan ang posibilidad na isa o ilan sa mga senador maaring makalaban ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Sabi ni Senator Risa, gagawin nila ang kanilang trabaho bilang senator judges at magdedesisyon at boboto ng naaayon sa ebidensya. Ako, ngayon pa lang, hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito. If and when that happens, magsisilbi ako bilang senator judge at klaro sa akin yung tungkulin sa akin doon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, inaasahan niyang magiging patas ang lahat ng senador sa pagtrato sa nakaambang impeachment case. We are expected to be impartial. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino pa yan, doesn't matter. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.